para ano. Okay, okay. Sige. Well, good morning, good morning, good morning, good morning. Naimbagabigat ka na kayo amin dita nga kakabsat kong Ilocano. Maya paabak kay kayo nga king Pampanga. Mayong buntag sa inyong tanan. Mga kaigsuunan ko sa Sugbo, sa Negros o sa Mindanao. Maupay nga aga. Mga kasangkayan ko haliti. Mga waray-waray, dira hasamar, halete, idoy kay waray-waray gandibat iton. Mayong aga sa mga kasimanwa ko nga manggaranon sa Iloilo, abaw. Manggaranon gidya mga taga Iloilo, kag Bacolod. Con mi hermanos y hermanas, allí na Zamboanga, buenos días con ustedes. Mga mas chay manghud ko asug, basilan, lanaw, Kutabato, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilallah. Now, pag-usapan natin itong bagong department order ng DOLE na sinasabi nila na kapag ka OFW ka, kapag ka ikaw ay OFW, ang magbabayad sa iyong hotel, no? Habang kinakwarentina ka, pagkain at lahat na, ang magbabayad ang uwa. Kapag ka ikaw ay marino, ang magbabayad ay ang manning agency. Alright. At yan daw ay naaayon sa IMO STCW Convention. Now, paano ba natin masabi legally sa batas kung sino yung mga OFW? Aber, sino nga ba yung mga OFW? Ha? Ang OFW ay ipinaliwanag sa isang batas na tinatawag na Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Ito yung Republic Act 8042. No? Yan, ang unang version ng batas na yan. And it was amended in the 14th Congress. 14th Congress on July 29, 2009. Na sa panahon na yon, ang Secretary of Foreign Affairs, kasi under din tayo, no? Ng DFA, mga OFW, at ang Secretary noon ng Department of Labor and Employment ay si Rosalinda Dimapiles Baldos. Ano ba ang definition ng OFW? Maghanap nga tayo dito, definition of OFW. Kasi dinefine talaga dito, no? Services, lahat ng penalties, government agencies, general rules and regulation, Migrant Workers Act, declaration of policies, no? Definition of terms. Migrant workers or overseas Filipino workers. Okay? Ang sinasabi dito sa batas sa unang version, no, ng Migrant Workers Act, migrant workers or overseas Filipino workers, a person who is to be engaged or has been engaged in a remunerated activity in a state of which he or she is not legal resident. Meaning, kung nasa ibang bansa ka na hindi ka legal resident doon sa bansa na yon, ang tawag sa iyo ay OFW. A person to be engaged in a remunerated activity refers to an applicant worker who had been promised or assured employment overseas
and acting on such promise or assurance sustain damage and or injury. Overseas Filipinos are migrant workers other than Filipino nationals, meaning kung hindi ka Filipino national, hindi ka migrant workers. No? Then, overseas Filipino in distress, yan, sinasabi na rin. Dito naman, sa 14th Congress, na-amend ito at tinawag ito na RA 10022, no? 10022. Ano ang definition ng overseas Filipino worker or migrant worker? Ang definition ay refers to a person who is engaged, who is to be engaged, is engaged, or has been engaged in a remunerated activity in a state of which he or she is not a citizen on board a vessel navigating the foreign seas other than a government ship used for military non-commercial purposes or an installation located offshore or on the high seas. A person to be engaged in a remunerated activity refers to an applicant worker who had been promised or assured employment overseas. Klaro yan, di ba? Klaro yan na ang overseas worker, sinasabi nila, he or she is not a citizen on board a vessel navigating the foreign seas. Meaning, sumasakay ka ng Panyamanyan vessel, Liberian vessel, o anumang bandera ng barkong yun na hindi, ang bandera hindi Pilipinas, ikaw ay tinatawag na overseas Filipino worker. Naintindihan kaya ng dole yan? Naintindihan ba yan ng UWA? Naintindihan ba yan ng POA? Kung ano ang ibig sabihin ng overseas Filipino worker? Bakit ngayon, sa department order nila, ang sinasabi nila, kapag ka ikaw ay OFW, ang UWA ang magbabayad. Kapag ka ikaw ay marino, ang manning agency ang magbabayad. Kailan ba sa batas? Ipaliwanag natin sa batas. Kailan ba nangyari na nasa batas na sinasabi na ang OF na marino ay hindi OFW? Kung siya ay naglalayag sa iba't ibang karagatan, no? Sa ibayong dagat at nasa barko siya na hindi pag-aari ng Pilipinas. Pinapakita naman nila ang katangahan nila, ang kabubuhan nila. At kayo naman, mga organisasyon na mga manning agency, ay sabihin ko sa inyo, wala kayong mga bayag. Hanggang purmahan lang kayo, hanggang sosyalan lang kayo. Pinagmamayabang ninyo na ang lalaki ninyo, ang lalakas ninyo, ang titibay ninyo, pero isang order lang ng dole na sinasabi na ang mga marino ay hindi OFWs, tumitiklop na kayo. Buhabahag na ang buntot nyo. Nasaan ba yung mga bayag nyo? Nasaan ba yung mga bayag nyo? Ipakita ninyo sa dole kung hindi nila alam ang batas, kung ano ang definition ng OFW. Kasi sila mismo kasama sa pagsulat ng batas na yan. At ako, kasama ako nung unang sinulat ang batas na yan. When it was drafted during the time when Gan Kaiko Commission was formed. Kasi sinulat yung batas na yan noong 1995 pagkatapos ni Flor Contemplasyon mabitay sa Singapore. At doon nagkaroon ng Gan Kaiko Commission, nagkaroon ng investigasyon at doon sinulat ang batas na yan. At doon sa batas na yan, isinulong ko rin na ang mga OFW ay hindi na dapat magbabayad ng tax, hindi na dapat magbabayad ng terminal fee sa airport. Kaya alam na alam ko, kabisado ko itong batas na to. Ngayon, yung department order nila ay binabase daw nila sa Maritime Labor Convention. Hoy! Huwag niyo akong lukuhin ng Maritime Labor Convention sapagkat wala kayo doon noong panahon na nag-aral kami, nag-seminar kami, kasama
ang ILO director na nangasiwa dyan sa Maritime Labor Convention, si Cleopatra Daumbia Henry. Isang linggo kami nagseminar doon sa Subic tungkol sa Maritime Labor Convention. At yung binabanggit ninyo na nasa Maritime Labor Convention, basahin ko ito sa inyo. Ha? Basahin ko ito sa inyo. At kayong mga organisasyon ng mga money agency, mga walang bayag, ha? Na mga walang bayag, makinig kayo. Ang sinasabi sa Maritime Labor Convention, Regulation 4.2, Ship Owners Liability. Okay, makinig kayo. To ensure that seafarers are protected from the financial consequences of sickness, injury, or death occurring in connection with their employment. Now, occurring in connection with their employment. Kailan ba nag-umpisa ang employment? Pinaliwanag ko na yan sa inyo. Ang employment, mag-uumpisa kapag tinataka na ang passport ninyo na departed ng Bureau of Immigration na departed na kayo. Ngayon, kailan yan magtatapos? Magtatapos yan kapag tinatakan ng Bureau of Immigration na dumating na kayo dito sa bansa. Ha? Kapag dinala na kayo from point of origin. Alright, ipagpatuloy ko. Each member shall ensure that measures in accordance with the code are in place on ships that fly its flag to provide seafarers employed on the ships with a right to material assistance and support from the ship owner with respect to the financial consequences or sickness, injury, or death occurring while they are serving under seafarers employment agreement or arising from their employment under such agreement. Yes. Kaya kapag nagkasakit kayo sa barko, no? At kung malala na, dinadala kayo, no? Dinadala kayo. Meaning dinadala kayo sa isang malaking hospital. Kung minsan kinukuha pa ng helicopter, kinukuha pa ng airlift pa ng helicopter, dinadala sa hospital. Sa isang magandang hospital sa States o sa Europe o saan mang lugar sa buong mundo. Binabayaran yan ng insurance. Kaya covered tayo ng Protection and Indemnity Club, PNI. May insurance tayo, sagot yan ng insurance natin. At kung kayo ay nagkasakit, no, sa barko, tapos hindi natuloy ang gamutan, ipinagpatuloy dito sa Pilipinas ang gamutan, at dinala kayo saan mang hospital dito sa Pilipinas, pananagutan pa rin yan ng manning agency or meaning pananagutan pa rin yan ng inyong P&I Club. O, sagot yan. Sagot yang 240 days, no? Nagagamutin kayo 120 days of which ay may bayad kayo na basic pay sa inyong sweldo. Habang nasa hospital kayo, ha? May makukuha kayong basic pay dahil nagkasakit kayo abordo, ha? Nagkasakit kayo on board. Pero pagdating ninyo dito sa Pilipinas, wala naman kayong sakit, dinala kayo sa hotel. Abay, wala akong nakita dito na nakalagay sa Maritime Labor Convention. Ito yung Maritime Labor Convention, ha? Ito yung Maritime Labor Convention na libro. Wala nakalagay dito na hindi naman kayo nagkasakit sa onboard. Pagdating nyo sa Pilipinas, wala naman kayong sakit at kayo ang mababayad sa hotel. Ang mababayad sa hotel ay ang money agency. Wala nakalagay na ganyan. Ngayon, tayo ay merong mga organisasyon ng money agency. Ito na ang panahon na ipakita nila na may mga bayag sila. Hindi yung ang yayabang nila sa mga social-social. May mga fun run pa at kung ano-ano. Ha, may mga Christmas party pa. Hanggang Christmas party lang ba kayo? Ha? Ito na ang panahon na ipakita ninyo na may mga bayag kayo. O, mababangkarote na kayo. Pagkatapos, hindi pa rin kayo pumaparad. Nakakahiya naman kayo. Ito yung sinasabi ng DOLE na under
Standard A4-2, Ship Owner's Responsibility. Babasahin ko naman. Each member shall adopt laws and regulations requiring that ship owners of ships that fly its flag are responsible for health protection and medical care of all seafarers working on board ships in accordance with the following minimum standards. Okay, sinasabi nila yung A, ship owners shall be liable to bear the cost for seafarers working on their ships in respect of sickness and injury of the seafarers occurring between the date of commencing duty and the date upon which they are deemed duly repatriated or arising from the deployment between those dates. Or arising from their employment between those dates. Hindi sinasabi na kapag tinataka na yung passport mo dito sa Bureau of Immigration, kasama pa rin yan sa kontrata. Mga ungas kayo. Pinapakita lang ninyo na mga ungas kayo. Kayo mga taga-dole. Basahin ninyo pa ulit-ulit. Ship owners shall provide financial security to assure compensation in the event of death or long-term disability of seafarers due to an occupational injury, illness, or hazard as set out in national law, the Seafarers Employment Agreement, or Collective Bargaining Agreement. Tama! Kung kayo ay nagkasakit sa barko at nang umuwi dito, may sakit kayo, dapat ang mananagot dyan ay ang P&I insurance or na binabayaran ng mga shipping companies. Tama yan. Pero huwag sabihin na tapos na yung kontrata mo, dumating ka dito, wala ka namang sakit, pagkatapos sa hotel ka, may walang hiya. Ang mag-shoulder niyan, ang P&I club pa rin. Kung ganyan ang gagawin ninyo, wala ng ship owners na pupunta dito sa Pilipinas. Kung wala ng ship owners na pupunta dito sa Pilipinas, wala na ring hiring ang mga rinong Pilipino at mawawala na rin yung pondo nila dyan sa OWA. Naintindihan nyo ba OWA? Naintindihan nyo ba yan? Ang ibig sabihin yan. Kaya nga ang sabi ko, total may pondo pa naman na almost 7 billion pesos dyan sa OWA. At hindi yan pondo ng gobyerno, ngunit pondo yan ng mga ship owners at mga marino na nandyan sa OWA. Yan ang gagamitin nila para sa hotel expenses, pagkain, at habang nandirito pa sa quarantine area, quarantine facilities, ang mga marino. Naintindihan nyo ba yan? Ganyan lang yan kasimple, Ganyan lang yan kasimple. Pero ang problema sa inyo, gumagawa kayo ng batas na iniimbento ninyo. Ang batas ay ginagawa na may public consultation. May public consultation. Ngayon, kaninong batas yan sinasabi ninyo? Yung batas na yan, wala nag-alam yan, kundi kayo lang. Sapagkat ngayon lang ninyo ginawa yan. At huwag ninyong i-quote itong Maritime Labor Convention kasi hindi lang kayo ang nagbabasa ng Maritime Labor Convention. Ako, nagbabasa din ako ng Maritime Labor Convention. At kumuha ako ng seminar. Akin na nga yung certificate seminar sa ILO. At kumuha ako ng seminar tungkol yan sa Maritime Labor Convention, no? Na pinirmahan mismo ng taga-ILO Director ng Geneva. IMO ito, IMO. Tungkol naman sa IMO, STCW Convention, kumuha din ako ng isang linggong seminar at pinirmahan yan mismo ni Koji Shikimiso na dating nandito. Pinirmahan yan mismo ng IMO Secretary General. Yung seminar ko sa IMO STCW Convention which was conducted. Nandyan, Cleopatra de Umdia Henry ang pumirma dyan. Ito, yung certificate
na kumuha ako ng seminar tungkol dyan sa Maritime Labor Convention na pinirmahan mismo ni Cleopatra Dombia Henry, Director ng International Labor Standards Department, ILO, Geneva. Kaya huwag kayong magdunong-durungan na yung itong mga pinapatupad ninyong batas ay galing ito, lifted ito, galing sa Maritime Labor Convention. Hoy, mga ungas. Ito, basahin ko pa. C. Ship owners shall be liable to defray the expenses of medical care. Tama yan kung ikaw ay na-aksidente or nagkasakit on board. Ship owner naman talaga ang gumagasto. Pero hindi ibig sabihin na tapos na yung kontrata mo, umuwi ka dito, na wala ka namang diferensya, ang ship owner pa rin ang magbabayad. Mga kasama, dapat nga makinig kayo dito palagi sa ating vlog kasi walang ibang marino o walang ibang vlogger na kayang magpaliwanag sa mga international law, international convention, kundi itong ating vlog. Kasi ang pinagbabasihan palagi natin ay libro. Kung nagsasalita tayo ng Maritime Labor Convention, ito yan. At yung mga yan, wala naman sila maipakita na nag-seminar sila at nag-aral sila. Nag-aral sila ng tungkol dyan sa Maritime Labor Convention. At noong sinulat ang batas na to, Migrant Workers and Overseas Filipino Act, ay nandoon din ako, kasama din ako nung sinulat ang batas na to. At tungkol dito sa Maritime Labor Convention, 4 na taon namin pinagdidebatihan ito bago dinala ito sa Senado upang maratifikahan. At yan, may retrato ako sa Senate na kasama namin si former DOLE Secretary Rosalinda Dimapiles Baldos at kasama namin si Senator Jinggoy Estrada na proponent sa ratification ng ILO Maritime Labor Convention, Maritime Labor Convention 2006. Yan, klaro na yan. Mahirap yung magsalita tayo, magdunong-dunungan tayo, tapos wala naman tayong alam, no? Darwin Magtalas, watching from Celebrity Equinox sa Barbados. Si Arnel, good morning sir, watching from Sydney, Australia. Lumalawak na itong mga namamasid sa ating vlog, no? Sa ating vlog. Kaya ang gusto ko na sana gagawin ng Lunes, Miyerkules, Biyernes. Pero maaaring ganun na lang gagawin natin, Lunes, Miyerkules, Biyernes, sapagkat sa Martes meron naman tayong Kapihang Marinero 2 o'clock. At sa Martes, nagkausap na kami ni Senator Gordon kagabi na maging guest sa ating Kapihang Marinero sa Martes ng hapon. So ayaw naman siya sa akin, iset ko na lang yung oras siya papasok para malaman ni Senator Gordon ang mga nangyayari dito sa atin ngayon, no? At ipaliwanag din niya tungkol sa mga rapid testing, RT-PCR testing na ginagawa ng Philippine Red Cross. Kasi kung hindi dahil sa Philippine Red Cross na nagsusumikap na mapabilis ang RT-PCR testing, ay mahirapan ang ating gobyerno. Hindi na nagawa na makakuha ng RT, PCR testing na yan. Kasi yan ang reliable. Yung mga rapid testing na ginagawa ng ating gobyerno ay medyo may problema, no? Medyo may problema. Now, nakita na ninyo. So pinag-uusapan natin ang Maritime Labor Convention, pinag-uusapan natin ang Migrant Workers Act. At sunod,
pag-uusapan din natin ang IMO, no? STCW Convention. Kasi maraming iba na nagdunong-dunungan tungkol sa IMO, IMO STCW Convention. Ernie C. Okay Jr., social media talaga ang pinakamabilis na paraan ngayon, sir, para mas marami pang seaman na makaalam ng mga adhikain ninyo. Good morning po. Napakahirap kasi, no, mapenetrate ang mainstream media. Sa mainstream media, kung talagang napakalaki ang isyo, sa kanila nilalabas yan. Pero nakita naman ninyo na kahit ang GMA7 pumupunta dito sa aking opisina, ang ABS-CBN pumupunta sila sa aking opisina, pati ang Washington Post pumupunta sila dito, ini-interview nila ako, Al Jazeera, no? CNN pumupunta dito sa atin. Pero hindi kasi lahat ng isyo na tinututukan tayo dito. Kaya para maiparating ko sa inyo itong mga mensahe na to, minarapat ko na gumawa ng vlog na ganito upang kaagad malaman ninyo, maipaliwanag ko sa inyo ang mga tunay na nangyayari sa industriya maritima. Kasi meron tayong dyaryo na ginawa natin, no, inumpisahan natin yan noong 1994 pa hanggang ngayon. Pero ang dyaryo kasi every 2 months. And then ilan lang ang nakakahawak ng dyaryo. Samantalang dito sa vlog natin, kayang abutin hanggang 100,000. Kung kayong mga marino ay dapat, no, dapat i-share ninyo itong programa natin sa iba nating mga kasamahan para ang lahat ng ating mga kabaro ay malalaman nila na meron tayong programa na ganito na very informative at malalaman ninyo ang mga isyu. Hindi kayo maging tanga, no? Nakagaya ng ginagawa ngayon ng DOLE na sa mga manning agency, at ito manning agency naman, nagtataka ako bakit wala silang mga bayag. Kaya hinahamon ko yung malalaking organisasyon ng mga money agency. Mga bilyonaryo kayo, marami kayong pera, pero bakit wala kayong mga bayag? Ha? Panahon na upang magpakita kayo, hindi yung puro kayo sosyalan, mga pa-fundran, may Christmas party ng lalaki, ha? Puro sosyal. May monthly meeting naman kayo. Pero anong ginagawa ninyo? Pinoprotektahan nyo ba ang industriya maritima na ngayon ay mababangkarote na kayo? Kayo mismo ang mabangkarote. Kung mabangkarote kayo, hindi ako kasama sa bangkarote dahil wala naman akong pera. O, paano ako mabangkarote? Ha? Hindi ako mabangkarote dahil wala akong pera at wala akong negosyo na involved sa maritime industry. Wala akong money agency, wala akong training center, wala akong review center, wala akong maritime school. Wala akong negosyo na nandito sa maritime industry. Itong union ko, hindi ko ginawang negosyo sapagkat wala naman akong hinihingi sa mga membro ng United Filipino Seafarers, no? Wala akong hinihingi sa inyo kahit piso monthly union dues. Hayaan ninyo na yung ibang mga union ng mga marino ay humihingi sa inyo ng $125 kada buwan. Ako, wala. Kaya wala kayong pwedeng isumbat sa akin sa pera na binigay ninyo sa akin. Ha? Tuloy lang ang pagipaglaban ko sa inyo. Araw-araw nagipaglaban ako sa inyo. Alam ninyo yan. Walang araw na ginawa ng Diyos habang nandirito ako. Lumalaban ako para sa kapakanan ninyo. Pero hindi ako humihingi ng pera sa inyo. Ngayon nga, na itong COVID-19 pandemic, hirap na ako. Hindi ako makalabas sa opisina. Ngunit gumagawa ako ng diskarte na humihingi ako ng tulong, na mamalimos ako sa mga kaibigan ko na may kaya. At sako-sako ang bigas na ipinamigay ko sa mahigit 30 ka mga dormitories na kung nasaan ang ating mga marino na nagugutom na at halos wala na makain. Wala akong pera
pero nagpapamigay pa ng bigas at dilata. Oh. Kita nyo yan? Diskarte lang yan. Diskarte lang yan. Salamat naman sa tulong ng ating mga kaibigan na tumulong sa inyo. Oh. Hindi ko pera yan, pinamili ng bigas na yan, at dilata, noodles, ko ano man, ha? Pera yan ng kaibigan ko, ako lang ang namamahagi. Okay? So sa araw na to, napakalaki ang inyong nalaman. Napakalaki ang inyong nalaman. Nalaman ninyo ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act na mali yung mga sinusulat ng DOLE. Nalaman ninyo ang tungkol sa Maritime Labor Convention at anumang gustong pag-usapan ninyong topic kahit sa pag-uuma, game ako. Sasama ako sa pagbibigay ng seminar sa itong COVID-19 mga pandemic. Magbibigay ulit kami ng seminar at dalawang klase na, yung financial literacy na pagninegosyo at organic farming. Magbibigay ako ng seminar na ganito para kung gusto man ninyo na pumasok ng negosyo, hindi kayo basta-basta papasok ng negosyo na magkakaroon kayo ng maraming bukol. Ngayon, pag-aaralan ng mga expert yan, mga financial expert natin, no? Na kung saan ang lugar mo, saan ang location mo, ano ang dapat inegosyo doon. Okay? Ha? Anong dapat negosyo na pasukin ninyo? Kasi, kagaya noong unang nanalo, ang pinanalo niya, ang concept niya, ay sewage farming. Nagkaroon kaagad siya ng kalahating milyon. Umpisa. Binigyan siya ng kapital na 500,000, half a million, para maumpisahan niya ang kanyang negosyo. Saan ka makakita ng isang organisasyon na libre na ang seminar, libre na ang pagkain, libre pang snack, at kung mananalo ka sa best concept, no, contest, best business concept contest, ay meron kang kalahating milyon. Saan yan? 100,000 o 50,000. Saan kayo makakita ng organisasyon na ganyan? Sa ibang organisasyon, hinihingian kayo ng pera, niloloko kayo, ha? Kinukwentuhan kayo ng mga kwentong mga puro pang-aakit lang. Pero bigay kayo ng bigay ng pera. Ako, hindi ako nanghingi sa inyo ng pera. Bagkus, nagbibigay ako sa inyo ng impormasyon, ng tamang impormasyon para hindi kayo, no? Nagtatanong dito si Ernest si Okay, kailan muli ang seminar? Hindi ko nga malaman kung kailan muli ang seminar kasi kagaya ngayon ng klase. Anong sabi ni President Duterte? Kung meron ng vaccine sa COVID, sa kanya aprobahan na pwede na ang klase. Pwede na magkaroon ng klase na, pero habang wala pa, ang aprobahan niya lang ng klase ay yung online classes, no? Online classes. Alright? Ipaalam ko kaagad sa inyo kapag nag-umpisa na ang ating seminar. Pero ngayon, hindi nga kayo makalabas. Magsiseminar tayo. Wala nga kayong masakyan. Ha? Wala nga kayong masakyan. Alright, Engineer Vic Esta is also watching. Vic, ang pinag-uusapan namin dito ay tungkol sa Migrant Workers Act, no? Migrant Workers and Overseas Filipino Act at saka Maritime Labor Convention. Dahil sinasabi ng DOLE at ng OWA na ang marino ay hindi OFW. Samantalang itong batas na hawak-hawak nila palagi, itong mga batas sa hawak-hawak nila palagi, nakadefine naman dito na ang marino ay OFW. Iwan ko kung yung mga nasa DOLE, yung mga nasa OWA, kung nagbabasa ba sila ng Migrant Workers and Overseas Filipino Act at saka dito sila. At ito naman ang ating mga organisasyon ng Manning Agency, kagaya ng FAME, kagaya ng PAS at Joint Manning Group na napakalaki. Ang masasabi ko sa inyo, wala kayong mga bayag.
Hindi kayo marunong maninindigan. Wala kayong mga bayag. Panahon na, paipakita ninyo na may mga bayag kayo. Ha? Puro lang kayo sosyalan. At yun namang dalawa nating Board of Trustees sa OWA, Felix Berto, Rebostes, at saka Manny, Captain Manny Regio, nakakaya naman kayo. Kung hindi nyo kayang gampanan, kung hindi nyo kayang bigyan ng proteksyon ng ating mga marino, mag-resign na lang kayo dyan. Nakakahiya kayo. Hiyang-hiya ako sa inyo. Mga wala din kayong bayag. Ha? Mga wala din kayong bayag. Dapat matuto tayo kung ano ang batas. Dapat magbasa-basa tayo kung ano ang batas. Ngayon, kung hindi kayo nagbabasa ng batas, makinig na lang kayo dito o manood na lang kayo dito sa ating vlog palagi kasi anuman ang batas na gusto nilang talakayin, nakahanda akong harapin sila. Bilang isang veterano na arbitrator sa National Conciliation and Mediation Board na humahawak ng mga kaso, naglilitis sa mga kaso ng mga kabisado, no? Kabisado natin batas. At bilang presidente ng isang union ng mga marino, no? Kasama tayo habang binabalangka sa mga batas. Sherwin Decision, watching from West Philippine Sea, not from China Sea. Yan. Yang West Philippine Sea, magmula pa noong 2015, kasama ako sa mga rally sa harap ng Chinese Embassy. Yung grupo namin na sa manlulupig, di ka pa sisiil. Di ka pa sisiil, no? Kasama kami sa mga gumawa ng ang UFS kasama sa mga kilos protesta na ginagawa sa harap ng West Philippine Sea. Yung iba kumandidato mga senador pa-swimming pa, palangoy-langoy pa, naglalagay pa ng mga ng life jacket, baliktad naman. O pagkatapos ng kampanya, pagkatapos ng eleksyon, wala na, tahimik na. Hoy, mga ungas, huwag nyo kaming lukuhin. Mali pa yung pagkabit ninyo ng pagsuot ninyo ng life jacket. Kung gusto nyo maprotesta laban sa mga inchik, doon kayo maprotesta sa harap ng embassy, Chinese Embassy sa Makati. Hindi yung palangoy-langoy kayo doon sa West Philippine Sea. Ha? Para kayo mga Serena, para kayo mga Sukoy. Oh. Ngayon mga kasama, sa palagay ko, na ipaliwanag ko sa inyo na mali ang ginawang department order ng DOLE na sinasabi nila na nasa ILO daw, nasa ILO Maritime Labor Convention 2006 na kahit natapos na sa kontrata ang mga marino ay babayaran pa ng manning agency ang hotel accommodation nila at pati pagkain nila. Hoy! Mga ungas kayo, basahin ninyo uli ang batas. Dahil kayo ang tagapagpatubad ng batas, dapat alam ninyo ang batas. Dole, wake up. Read again the law. Read again the law. Kung akala ninyo, naluloko ninyo yung ibang mga may-ari ng manning agency sa sinasabi ninyong Maritime Labor Convention, hindi nyo ako maluloko. Sapagkat wala kayo doon nung nag-seminar ang mga taga-ILO mismo doon sa Subic. Noong 2011, nag-seminar sila doon sa Subic ng 1 linggo. At kasama mismo ang director ng ILO na nagpapatubad nitong Maritime Labor Convention. At nandyan ang ebidensya na nasa post yan, nasa mga post ko sa Facebook, ang mga seminar, ang larawan ng seminar namin sa Subic at ang larawan noong na-ratify itong Maritime Labor Convention 2006 sa Senado. Sa Kongreso at Senado. So, mga kasama, hanggang bukas, i-share ninyo
itong ating vlog, no? At kumbinsihin ninyo ang inyong mga kasama na palaging manood dito sapagat every day or every topic that we are going to discuss will be useful to you. Magagamit ninyo yan sa anumang paraan. Updated kayo sa bagong mga balita. May balita pala na may isang barko na may isang marino na nagpakamatay. Cruise ship na naman. Cruise ship na naman yun. Ayan, napakalungkot na balita. No? Napakalungkot na balita. Pero sa cruise ship ng Norwegian Cruise Lines, no? Nagpasalamat silang lahat. Lahat ng mga crew ng Norwegian Cruise Lines na ang manning agency dito ay CF Sharp. Lahat ng mga crew nila ay nagpasalamat sila sapagkat kinuha sila sa barko at diretso sila sa puerto. Pagdating sa puerto, diretso sa airport na sila lang ang sakay, chartered ang kanilang eroplano. Pagdating dito, diretso din sila dinala sa hotel. Yung iba nakauwi kaagad kasi may certificate na sila na COVID-free sila at walang nadisgrasya sa kanila. Walang crew ng Norwegian Cruise Lines na nagkasakit ng COVID-19. No? Gusto kong ipaalam sa inyo. Bukod tangi yan sa lahat ng mga cruise ships, ang Norwegian Cruise Lines ay very smooth ang operation nila. Kaya nagpasalamat sila. No? Nagpasalamat sila sa Norwegian Cruise Lines at CF Sharp na nakarating sila dito, nakabalik sila dito sa ating bansa na mapayapa, ligtas at walang nangyari sa kanila. Gusto kong ipaalam sa inyo na sisigasig na ang Philippine Coast Guard at ang UWA dahil pinukpok sila ni Presidente na dapat na ang mga marino na stranded ngayon dito sa Manila, na yung galing sa labas at yung nandyan sa mga barko na mga cruise ship, no? Na mga cruise ship at nasa Tugo ay magkabalik na sa probinsya. Alright. Nagpapalabas ang Coast Guard araw-araw ng resulta ng kung sino man ang negatibo sa RT-PCR test. Araw-araw ko rin na pinopost yan at makikita ninyo yung link kung nandyan na ba yung pangalan nyo. At gumawa din ako ng Facebook group sa mga Boholano, sa mga Cebuano, sa mga taga Davao, sa mga Waray, para doon kayo mag-usap-usap kung ilan kayo na uuwi sa Cebu, ilan kayong uuwi sa Bohol, ilan kayong uuwi sa Davao, at iba pa mga lugar. No? Okay, pati mga Ilocano. Kasi doon kayo nag-usap-usap, o malaman ninyo, o mga 200 kayo, o di, kontakin nyo ako, o kontakin nyo yung UWA, binibigay ko naman palagi, yung email address at telephone numbers ng UWA, at ng Marina, no? At ng Marina, para mag-contact ninyo na kayo, may 200 na kayo, at yan ang mga pangalan ninyo, yan ang mga lugar ng dormitory ninyo, at yan ang telephone number ninyo, para mabigyan kayo ng transportation, pauwi ng Davao, pauwi ng Cagayan de Oro, or wherever. Okay? So, maraming salamat sa inyong pakikinig, at kayo mismo, pwede kayong mag-suggest kung anong topic na pag-uusapan natin. Kasi any topic that you want to discuss under the sun, we will discuss it here. Okay? Maraming salamat, Ops. Huwag kalimutan, i-share ninyo ito sa inyong Facebook at iayain ninyo ang ating mga kabaro, inyong mga kaibigan na mag-subscribe dito sa ating vlog na Kapihang Marinero. Iimbitahin ko si Senator Gordon na maging guest natin sa Martes alas 2 ng hapon sa ating Kapihang Marinero. Maraming salamat sa inyo lahat.